guys, kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako sa isa ka parte ng lagayan ng manok ko, magbigay sample prueba sa inyo tungkol sa pag-alaga ko ng manok na paiabot ko bawat isa sa inyo, sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers, kung paano ko ipalaki na malusog ang mga pangatawan sa aking mga alagang mga sisil. Bago ang lahat, ipagpatuloy ko kasabong magpasalamat muna ko sa inyo lahat, sa aking mga subscribers. Maraming salamat talaga, lalo na sa iyong bagong nagdagdag subscribe sa akin. Maraming salamat talaga sa iyo, thank you sa iyo. At sa aking mga followers, maraming salamat. At sa mga viewers, thank you talaga sa inyong lahat na sa pagsubaybay, sa pagpanood sa mga i-upload ko, mga simple lang sa sarili kong palahi, sarili kong mga panglaban, ang personal panglaban sa mga sabawang kokpit pag pwede nang ilalaban. Ito na siya ang process ko ng Boston Sweeper. Nilagyan ko na siya ng wing band, sariling banded, sariling pangalan, kasi kung nagmamanok tayo, nagbibreed tayo, kailangan may sarili tayong palatandaan sa ating manok na alaga. Bukod sa marking sa ilong, yan, mayroon dito sa paa, palatandaan, butas man yan o hiwa, kabila depende yan sa linyada sa isa ka manok. Kasi ako, katulad sa akin, bawat isa sa nagbibigay ng manok, naglagay sa rasamina, kahit saan kayo magtanong yan ng mga farm, sa malaking farm lalo na, may mga marking talaga, may sariling palatandaan kami yan. Kasi kagaya nito, mamonitor ko nga ito siya ang anak ng Boston Sweeter, yan ang nanay, anong kulay ng nanay, anong linyada, kung alin ang nagbigay ng maraming panalo, lamang sa panalo kaysa talo, alin ang inahin na nagbigay ng madalas matalo, konti lang ang manalo. Parang mamonitor namin ang isa kalinyada nga, yan ay patuloy namin padamihin. Ang babae nga hindi nagbigay ng mga panalo ang anak, hindi namin pinagpatuloy na yan, inaalis na namin yan, pinapalitan namin sa ibang mga linyada naman. Tapos i-process ko naman yan sa aking mga pangpalay, sa aking mga broodcock nga, mga winning line, mga 2 times winner, 3 times winner, yan ginagamit ko. Kaya kayong mga baguhan pa lang, pinaka-importante talaga yan na ang ating manok manatiling malusog, katulad sa akin. Ito na siya nagkasakit dating gulutong na sinasabi ko sa inyo, pinainom ko lang ng paminta, hinubuan ko lang, gumaling hanggang dito lang ang tiklat niya sa ulo. Yan, yan siya, diba? Kayong mga baguhan pa lang, huwag kayong magsawa sa pagpanood dito sa aking content sa aking YouTube, Kalyaw Pasabog TV, aking mga video i-upload. Mayroon talaga kayong matutunan sa akin kung paano kong ialagaan ang manok ko, mula sa pagpares-pares, pagpa-intubit, di-old, anong maging lalaki, anong kulay niyan, maging lalaki, kasi kabisado ko na, lalo na itong linyada na Boston Sweeter ko, ang tagal ko nang hinahawakan ito, kabisado ko na, di-old pa lang, alam ko na nga alin ang maging lalaki, alin maging babae. Ito pala ipapaliwanag ko sa inyong mga baguhan pa lang. Ito, tinawag wing banded. Kahit double banded pa yan, huwag kayong matakot kung marunong kayong mag-alaga, kung iyan ang maging kamats, kung pupunta kayo sa mga laban, kakit na sa mga manok nyo, kung maging kaharap katunggali sa manok nyo, yan maging kalaban nyo. Kahit double wing band pa yan, basta ang manok nyo sakto sa alaga, sakto palahi nyo, sakto din sa gamot, kasi hindi ito ang pumapatay. Kahit ilan pang ikabit, kahit 20 piraso pa yan, punuin pang katawan yan, tag lang ito, palatandaan lang, hindi ito natatakutan na diwingban ang manok. Yan ang totoo, kasi ako kabisado ko na yan. Ito tanda lang na nanggaling sa akin, kasi sa ilalim nito nandito ang middle name ko, number, naka-record yan sa akin kung anong number, na anong linyada ito, anong nanay niya. Tanda lang ito, palatandaan lang ha, parang hindi kami maliligaw kung alin ang linyadang nagpanalo na pinaris-paris namin, ang isa ka lalaki at isa ka babae na nagbigay ng maraming panalo, na kunti lang ang pinatalo. Kasi ang inahin na hindi nagbibigay ng nagpanalo ang mga anak, inaalis ko na yan.
Yan ang totoo. Pinapalitan ko ng ibang linyada na i-process ko sa aking mga broodcock na 2 times winner o 3 times winner niyan. Yan ang ginagamit ko. Yan, totoo. Kaya kayong mga baguhan pa lang, huwag kayong magtaka nga ang mga manok, mga diwing ban kon, lalo na kung mga palahi galing, mga farm, natural lang yan. Pero sasabihin mo na anting din yan, pinapatay lang din yan sa mga manok nyo, kaibigan. Kasi ang mga manok nyo, parehas lang. May quality din ang mga manok nyo. Nasa pag-alangga, sa pagkondisyon lang ang kulang yan. Bukod na kulang tayo sa pamusta kon malakihan nga ibindirbi, di natin kaya. Kulang din tayo sa pag-alaga sa manok. Iyan ang totoo. Pero kung ibigay natin ang pag-alaga sa kanila na kumpleto din, kayang-kaya din yan. Ang mga manok nilang tinatawag nga mga pangharang, mga bigatin, mga pandirbin nila. Kasi mayroon din kayo. Kahit sa probinsya mayroon din kayo niyan. Kulang lang sa pag-alaga lang ang kulang at saka budget. Yan lang ang kulang sa atin. Pero pagdating sa manok, mayroon tayo. Marami din to sa kanila. Marami din sa akin. Yan ang totoo. Pagdating lang sa quality sa manok, mayroon na din tayo. Sa pag-alaga lang, doon lang nagkatalo yan. Pero kung marunong tayong mag-alaga, mag-conditioning, maghanda bago ilalaban, hindi ako kabado niyan. Katulad sa aking marunong akong maghanda, marunong akong mag-kondisyon ng manok. Dahil ulitin ko tayo, nakapag-seminar talaga ako mismo tungkol sa buhay lang pag-manok-manok. Pag-alaga kami ng manok. Yan. Kaya mga baguhan pa lang, kung ang manok nyo sakto sa alaga, kilala nyo nga nagpanalo din ang linyada sa mga manok nyo, itry nyo, subukan nyo ang sinabi na tigasin, bigating magmumanok sa inyo. Kalabanin nyo, parang maniwala kayo sa akin na ang manok nyo kayang pumapatayan sa mga manok na sabi-sabi na quality, manok o big time. Dahil may buhay yan, may kilikili, may kamatayan, lahat yan na may buhay, may katapusan, may kamatayan lang yan. Pero wag lang kayong magpalamang sa ulutan, kung ulutan man yan, kailangan mas magandang kalamang kayong kunti, wag kayong malamangan kunti. Yan sinasabi ko sa mga baguhan pa lang magtabong. Huwag kayong magpalamang sa ulutan. Kasi ang ipanalo sa manok natin sa inyo yan. Sa pagpili, sa kalabanin nyo, sa pagsipat nyo. Kasi lagi tayong talo kapag lagi tayong nalamangan. Mas magandang tayo ang nakalamag konti sa mga quality nagmamanok. Quality ang kanila sa inyo. Kahit mababa lang ang pagkakaliti sa inyo sa kanila. Pero may talo yan sa mga manok nyo kung hindi kayo magpa-lugi, magpa-argabyado sa ulutan. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpunod. Bukas naman ulit kasabong. Ibang topic naman ito paliwanag ko sa inyo. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking content dito sa aking mga video sa YouTube, Kalyaw Kasabong TV. Maraming salamat. Bye-bye.